Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Nako, iyak na naman mga pro-China dito mga kababayan sa ginawa ng Amerika sa Pilipinas. No? Oh, alam niyo po ba mga kababayan, magdo-donate ang Amerika. Kasi alam niyo mga kababayan, kapag may tulong galing sa Amerika, umiiyak yung mga pro-China, lalo na yung China, mga kababayan. Kasi ayaw na kasi ni PBBM talaga makipag-ano sa China eh. Kasi biruin nyo kasi mga kababayan. Sa akin lang sa nakikita ko lang mga kababayan, ewan ko lang sa inyo kung ano nakikita nyo. Kasi ang US talagang tumutulong yan sa bansa natin. Tumutulong yan para mapalakas ang depensa ng bansa natin. Pero ang China ba mga kababayan, nakita nyo bang tumulong sa atin? Tumulong ba yan sa atin para mapalakas ang depensa natin? Hindi mga kababayan. Magtaka na kayo kung bakit hindi. Mga kababayan, bakit? Ito lang sagot ko sa inyo mga kababayan. Hindi talaga tutulong yan ng China na lumakas ang depensa natin sa bansa. Kasi alam niyo kung bakit? Sino bang kaagawan ng Pilipinas diyan sa West Philippine Sea? Di ba China? Ayun, papayag ba yung China na tulungan niya yung kalaban niya? Tulungan niya mga kaagawan niya dyan sa teritoryo sa West Philippine Sea, mga kababayan. Noong Martes lang mga kababayan, binisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng dalawang matataas na opisyal ng Amerika dito sa bansa natin. At ito atang pinag-usapan nito mga kababayan. Tutulungan ng Pilipinas mapalakas ang depensa ng bansa. So ito mga kababayan, 500 million US dollar tulong sa depensa ng Pilipinas ipinagkaloob ng US. Nako, eto na mga kababayan. Yan talaga yung mga kaalyado, di ba? Tumutulungan ng bansa natin para maiangat din ang depensa natin, mga kababayan. China, ano bang naitulong yan sa bansa natin, mga kababayan? Hindi tayo tutulungan yan, hindi tayo bibigyan yan ng mga kagamitan na alam naman nila mga kababayan na kung magkakaroon ng away o nagkakaroon ng hidwaan dyan sa West Philippine Sea, papayag ba sila, armas nila gagamitin natin sa kanila? Hindi yung mangyayari mga kababayan. Diba? Ganyan yung katuso yung China. Kaya gusto ng makipagkaalyado pa sa China. Hindi kasi nila nahawakan si PBBM eh. Yung mga kaalyado niya dati dito sa Pilipinas eh. Siyempre mga kababayan, si PBBM, ang isip niya matulungan ng bansa natin. Kaya gusto niya lahat na bansa na pinupuntahan niya, kinakaibigan niya para mga kababayan makatulong na umangat din ng bansang Pilipinas. Yun kasi ang hindi naintindihan ng mga pro-China, ng mga didilis, mga kababayan. Dahil kung naintindihan nila yon, hindi yan sila naninira kay PBBM, kaso hindi ho nila naintindihan. Kasi naiinggit sila na malayo na ang nararating ng Pilipinas simula nang maupo si PBBM. Namimigay nga lang si PBBM ng tulong sa ating mga magsasaka. Dahil yan ay trabaho niya na magbigay ng tulong sa mga kababayan natin magsasaka. Nagagalit sila mga kababayan. Ginagawa daw pabango ni PBBM yan. Bakit tatakbo pa ba si PBBM? Hindi natatakbo si PBBM, mga kababayan. Ito mabasahin ko lang Naglaan ng Amerika ng 500 million US dollar na militar financing para palakasin ng depensa at security sector ng bansa. Nasa Pilipinas ngayon sina US State Secretary Antony Blinken at ang US Defense Secretary na si Lloyd Austin para sa 2+2 Ministerial Dialogue. Dodoblihin din ng Amerika ang kanilang binubuhos na pondo sa higit pang pagpapalakas ng EDCA site. Kasi alam nyo, simula nang maupo si PBBM talaga mga kababayan, tumaas na talaga ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas Amerika. At lalo pang dumami ang EDCA site dito sa bansa noong si PBBM na ang presidente natin.
Kasi dati mga kababayan, makita nyo naman dati si Duterte talagang minumura pa ngayong Amerika eh. Kasi pala gusto niya pala makikipagkalyado lang sa China. Kasi mga kababayan, China talaga siya. Pro-China talaga siya. Mga kababayan. Kaya gusto lang niya sa China. Ngayon, ang ginagawa ng PBBM, halos lahat na bansa, niikot niya. Pagkikipagkaibigan. Ang daming bansa na kaibigan na ng Pilipinas na handang tumulong kung sakali ituloy ng China ang binabalak niya dyan sa West Philippine Sea. Subalit mga kababayan, naniniwala ko doon na hindi talaga makikipaggera din yan ang China, mga kababayan. Kung tutusin ang China, bumabawi pa lang eh. Ngayon, kung makikipaggera yan sila mga kababayan sa atin, bumabawi pa lang sa ekonomiya nila. Muling babagsak na naman yan. Kaya takot yan makipaggera. Ang ginagawa lang talaga ng China, paninindak, kasi malaking bansa sila eh. Pag nasindak kanya, madaan kanya sa harassment, ganun ang mangyayari. Makukuha nila ang teritoryo. Pero, mga kababayan, dahil si PBBM may paninindigan kahit anong harassment, anumang ang ginagawa nila pang pagwa-water cannon na yan sa bansa natin, hindi pa rin tumigil ang gobyerno sa pag-iit ng karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Para ipakita sa China na atin ang West Philippine Sea. Diba? Ngayon, mga kababayan, unti-unti na kumukupa yung harassment ng China at unti-unti na rin nagsisiwalaan yung mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. At sana, kung talagang kanila yan, sa sinasabi ng China, dalhin sa tamang batas, sa pinirmahan nilang batas na UNCLOS. Dalhin nila sa United Nations. Kung talagang kanila yan, mga kababayan, di tanggapin, yan ang desisyon ng UNCLOS. Yan ang desisyon ng internasyonal. Dapat sinusunod yan ng bawat bansa. Malaking bansa siya pa mismo yung gumagawa niyan, siya pa mismo yung masamang ehemplo sa mga maliliit na bansa na dapat siya ay dapat tularan dahil napakalaking bansa niya. Siya pa ngayon ang gumagawa ng mga kalukuhan, ang nang-aagaw ng mga teritoryo ng mga maliliit na bansa. Ayon umano kay PBBM, malaking tulong umano ang presensya ng mga barko ng Amerika dito sa Pilipinas para tugunan ang tensyon ng China dyan sa West Philippine Sea. Napakalaking tulong yon. Totoo yun mga kababayan. Kasi sa nakikita ko kapag wala ho ang presensya ng mga barko ng Amerika dito sa atin, yung China po nang haharas palagi. Inaharas yung mga barko ng Pilipinas. Pero kapag nandito po ang barko ng Amerika o presensya ng Amerika, ang China po hindi naman nangaharas. Nananahimik. Ganyan yung ng China. Takot din yan kapag may malaking bansa din silang makakaharap. 'Di ba? Takot din yan China mga kababayan. Kasi takot naman talaga makipaggera kahit sinong bansa. Mga kababayan, takot sa gera. Mga kababayan, dahil siyempre unahin niya muna yung bansa, mga mamamayan ng bansa na yan. Tulad ng Pilipinas, iniisip ng ating mahal na Pangulo. Kaya kahit anong harassment, hindi gumaganti ang ating kasi ayaw ng ating mahal na Pangulo na tayo ang panggagalingan ng gulo, mga kababayan. Kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo.